Laking pasasalamat ng mag-asawang Danilo at Tina matapos magbunga ang kanilang pagmamahalan. Sa tagal kasi ng kanilang pagsasama ay inabot pa ng 8 taon bago nabuntis si Tina. Dahil sa matagal na panahon nila inantay ang pagkakataong iyon, ay ganon rin kastrikto si Danilo sa kanyang buntis na asawa. Ayaw nitong nilalapitan si Tina ng di kilalang tao, lalo na kung isang matandang babae. May kumakalat kasing balita sa barangay nila na di umano may matandang babae ang pinaghihinalaang aswang. Pero sa kabila ng haka-haka na iyon, ay wala pang nagpapatotoo o nakakita sa nasabing aswang. Isang gabi, habang nasa labas ng bahay si Danilo, ay may napansin itong matandang babae na umaaligid sa kanilang bakuran. Nakasuot ito ng mahabang itim na bestida at walang suot na tsinelas. Iba agad ang naramdaman ni Danilo sa sandaling iyon. Kaya mabilis itong pumasok sa kanilang bahay para kunin ang kanyang mahabang itak. Pero nang makabalik si Danilo sa labas ng bahay, ay wala na roon ang matandang babae. Nagtaka naman si Tina nang makitang asawa na may hawak-hawak na mahabang itak. Nang tinanong niya naman ito kung bakit, hindi sinabi ni Danilo ang tunay na dahilan. Ayaw niya kasing mag-alala ang asawa at baka makasama pa ito sa pagbubuntis. Mula sa gabing iyon, ay madalas nang nagbabantay si Danilo sa labas ng kanilang bahay. Malakas kasi ang kutob nito na isang aswang ang nakita niya at plano nitong atakihin ang kanyang mag-ina. Ngunit sa araw-araw niyang pag-aabang ay hindi na muling nagpakita ang matandang babae. Kaya naman unti-unting napanatag ang loob ni Danilo dahil sa akalang ligtas ng kanyang asawa at ang kanilang magiging unang anak. Makalipas ang 3 buwan, ay tumawag sa cellphone ang nakababatang kapatid ni Tina. Gusto nitong magbakasyon sa kanilang lugar habang wala pa raw silang pasok sa eskwelahan. Agad namang pumayag ang mag-asawa dahil kahit papano ay may makakasama si Tina kapag wala sa bayang asawa nitong security guard. Ilang araw ang nakalipas ay dumating na sa kanilang bahay ang kapatid ni Tina na si Carlo. Dahil galing ng probinsya si Carlo, ay marami itong dalang pasalubong, saging, kamote at maraming gulay. May dala rin itong pintas para sa atin niyang buntis. Kinausap naman ni Danilo ang bayaw na si Carlo tungkol sa aswang na gumagala sa kanilang baryo. Binili nito na sa tuwing may makikita siyang matandang babae na umaaligid sa kanilang bahay, ay maging alerto agad. Matapos malaman ni Carlo ang tungkol sa aswang, ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Animoy may kaaway ang binata at gusto niya itong tapusin. Siguro ay dahil ganun rin ka-excited si Carlo na magkaroon ng unang pamangkin. Hindi ito papayag na mayroong mangyaring masama sa kanyang ate Tina. Kinabukasan ay maagang umalis si Danilo papunta ng trabaho. Ilang araw din kasi itong hindi nakapasok dahil hindi niya maiwan mag-isa ang asawang buntis. Sinamahan naman ni Carlo ang kanyang ate sa araw na iyon para magpa-check up sa malapit na klinik. Di nagtagal ay umalis na rin ang magkapatid sa kanilang bahay. Ngunit ilang metrong hakbang pa lang ang nagagawa nila nang biglang may nakasalubong silang isang magandang babae. Mahaba ang buhok nito at
nakasuot ng maikling puting bestida.